Ito na po mga idol, ang 10 days result na pinag-sprayan nitong tickborne na contact herbicide mga idol. So after dito po na-spray yung tickborne mga idol, itinanim na po itong mga sili at saka talong. Kaya naman mga idol, mas maganda wala pang masyadong insekto dahil wala po silang mapagtaguan na damo mga idol. Dahil sobrang linis mga idol oh. At saka matis mga idol, kung makita nyo po yung last video po natin dito, mag 3 weeks na po mga idol. Mula nag-spray tayo ng tickborne, namatay na po yung damo pero hindi pa masyadong naka-recover yung mga bagong sibol mga idol oh. Dahil naubos po sila namatay nung nag-spray po tayo ng tickborne dito. Ito po yung pinag-spray natin. Kung makita nyo po kasi mga idol, hanggang dito sa pinakapunuan po ng talong, ng kamatis, nag-spray po tayo mga idol oh. Kaya sobrang linis po oh. Yan, ipapakita ko po sa inyo mga idol. Tingnan nyo po ha. Walang problema po ito kahit sa sili, sa atsal, kamatis, pipino or lahat ng gulay ang tickborne na contact herbicide. Dahil contact lang po siya mga idol. Lahat po na kanyang tamaan masunog. Pero yung damo po mga idol, lalo na itong mga maliliit pa, mamatay po yan siya mga idol. Pero pag tamaan po natin itong dahon ng ating mga kamatis like ito, masunog lang po ito siya mga idol. Pero hindi po siya direct naka-effect or affect sa system ng kamatis dahil hindi po siya systemic unlike sa glyphosate. So dahil contact herbicide po yung tickborne, dito lang yan siya masunog mga idol. Wala po siyang effect sa system. Kaya naman mga idol, safe na safe po siyang gamitin sa sili. Lahat po ng mga gulay mga idol and tanim. Basta wag lang siya masyadong liguan kasi pag liguan po natin itong kamatis, masunog po lahat ng dahon niya. So disabled din po siya. Although hindi siya mamatay, pero sayang din naman kasi dyan po siya kumukuha ng nutrients sa dahon kapag naulan or na-spraying po tayo. Kaya mga idol, oh, tingnan niyo po, ito na po. After 3 weeks nating mag-spray, mga bagong sibol na naman po na damo. Kapag lumaki-laki naman po ito sila mga idol, isprayhan naman po ulit natin ng tickborne contact herbicide para wala pong pamahayan na damo yung mga insekto na naninira ng kamatis like yung white flies mga idol. Oh. Ang ganda pa naman ng mga kamatis, tingnan niyo po. Yan, nag-start na po magbunga yung kamatis mga idol. Kapag marami po kasing mga damo dito sa gitna mga idol, kapag nag-spraying po tayo dito sa kamatis, pwedeng mapuksa yung mga insekto dyan. Pero yung iba na nakatago sa mga damo, lalo na yung white flies, hindi po natin sila mapuksa. After spraying, babalik na naman sila dito. So, mas lalaki po yung gastos po natin sa sa pesticide or insecticide na pamuksa dyan. Kaya mas magandang i-herbicide na lang natin dito, malinis na. Kapag nag-apply po tayo ng granule fertilizer dito sa gitna, wala po siyang kaagaw na damo mga idol. Oh. Yan, kaganda mga idol. Yan. Ang glyphosate po kasi hindi siya pwede dito kasi once na tamaan natin ito, parang mag-stunted growth po siya, although hindi siya mamatay kapag kaunti lang, pero kapag nasobrahan naman, nag-stunted growth po yung mga kamatis. At the same time, pwede talagang mamatay yung mga kamatis. Pero kung contact herbicide lang, ganyan po siya, mga idol. Oh, malinis na siya. Oh, ganoon din dito, kabilang linya oh. Yan, hanggang doon pa mga idol sa likod natin. Oh. Oh, kalinis. Ang ganda ng kamatis tingnan oh. Pag malinis talaga, maganda talaga mga idol.